Pakinggan po natin ha. Ito ho kasi ang issue kung yung tungkol sa ICC. Pasok. Hindi raw magpapahuli ng buhay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Kasunod yan ang napabalitang may warrant of arrest na siya para naman sa isang dating maestrado ng Korte Suprema kung inosente si Duterte, humarap siya sa ICC. Nasa frontline ng balita yan si Elaine Fulgencio. Kahit hindi na tayo miyembro ng International Criminal Court o ICC, obligado pa rin ang gobyerno ng Pilipinas na makipagtulungan tungkol sa investigasyon sa drug war sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon yan kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. We are no longer a member state, but I think the decision of the Supreme Court said that since the offense... Utal-utal si Lolo. Sensya na, Lo. Kasi sinasabi niya, pinagpipilitan niya, obligado pa rin daw sumagot si dating Pangulong Duterte sa ICC kahit hindi na membro. Dahil daw ang desisyon ng Supreme Court before, kahit na hindi daw tayo, dapat tayo makipagtulungan. Sa totoo lang, yan po ay... Hindi tayo sigurado kung talaga bang sinabi yan ng Supreme Court. Pero ang alam natin, tayo ay hindi na membro. Ibig sabihin, kung hindi na tayo membro, hindi na tayo dapat humarap doon. Simple-simple lang naman po di ba? Even if they're saying na yung mga na-commit na di umanong crime ni PRRD ay noong panahon na membro pa tayo ng ICC. But still, ang tanong ngayon, kailan ba nililitis? Noon o ngayon? Yun lang naman po yun. Kung nililitis noon, ay dapat humarap. Kasi membro pa tayo noon. Pero kung nililitis na ngayon, ay hindi dapat humarap. Ganun lang bang asimple yun. Bakit? Di na tayo membro Diba? Halimbawa, ipatawag ako sa school namin nung high school. Isuspend nila ako. Dahil sa nagawa ko noon, dahil may ginawa ako noon na sinabi ko, di ba, sinunog ko yung locker namin. I-kick out nila ako noon, o di kaya isuspend nila ako. Kasi nagawa ko yun noon. Di ba? Noon ko nagawa yun. Ako pa estudyante. Ang problema, hindi na ako estudyante ngayon. Ay, hindi na nila ako pwedeng isuspend. Hindi na nila ako pwedeng i-kick out. Bakit? Hindi na ako estudyante. Tama, mali. As simple as that, di ba? As simple as that. Hindi ka na hindi ka na membro niyan lilitising ka pa, ganun. O ganun din. Isipin nyo ganito. Kung sakasakaling tayo po ay membro ng isang organisasyon, halimbawa ng fraternity. Tapos alam nyo yung pagka gumawa ka ng kasalanan sa fraternity, i-DDA ka disciplinary action. Paano kung hindi ka na membro ng fraternity na yun? Tapos ipatawag ka. O ikaw, Banat Bay, masyado ka madaldal. Yung bunganga mo, masyadong parusa ka na, i-DA ka namin. Kung sabihin ko sa kanila, hindi na ako membro yung pakialam nyo sa akin. Anong jurisdiction nyo sa akin? Tama, mali. Yun lang yung sinasabi ni Pangulong Duterte dito. Hindi naman na membro. Bakit pa harap si Pangulong Duterte? Tama po ba yun? Attorney Carpio? Of which former President Duterte's charge happened while we were members of ICC. We are obliged to cooperate up to now. At kasama raw sa ating obligasyon ang pagpapatupad ng warrant of arrest. Tulad na lang ng nababalitang arrest warrant kay Duterte na isiniwalat ng kanyang dating tagapagsalita. Ano mo ito mga to, pampagulo talaga. Hindi, naisip ko lang, ang gulo-gulo. Sabi na nga ni Pangulong Marcos, 100 times. 100 Hindi 31 million, 100 times. Hindi na nga niya papapasukin dito Hindi niya pahihintulutan ng ICC. Kayo naman paulit-ulit. Ikaw kaya magpresidente, tapos ikaw magsabi niyan, o sige, paano na ako? Hindi kasi alam mo, kahit paikot-ikutin pa natin to, mag-serve pa sila ng warrant, whatsoever, kanino nila isa-serve yun?
Paano nila isuserve yun? Lalapit sila kay Pangulong Duterte, o ito warrant mo, hulihin na kita, ganon? Di ba dapat pulis ang magbibigay nun? Eh sabi ng pinuno ng ating kapulisan, which is ang executive branch ng pulis, di ba? Walang iba kundi si Marcos ang pinakapinuno. Eh sinabi niya nga hindi niya papapasukin. Ewan natin kung magbabawi yan sa... Kasi tandaan ninyo tandaan ninyo. I-rewind ko lang ho kayo Sinabi ni Marcos na hindi niya papapasukin yung ICC. Sinabi niya, how many times I will say to you, 100 times, hindi ko papapasukin. Sinabi niya yan before the bangag speech. Tandaan niyo yun. Okay? So, therefore I conclude, maybe, maaaring nagbago ang isip. Di ba? Kasi, medyo, sabi ng itim na itlog ko, sobra daw nagalit nung doon sa Davao speech. Kaya nga ako dinadamay So, ang tanong ngayon dyan, yan ang pinakamatinding tanong dyan. Nagbago ba? Okay? Pero kung hindi nagbago at paninindigan natin yan, mabuti nang alam ng ICC. Mabuti nang alam ng ICC ang stand ng ating presidente. So, wag na kayong magtangkang magbigay ng kahit na anong papel ibig sabihin, papel, warrant, sa police o di kaya sa DOJ o NBI. Wag na kayong magtangka kasi sinabi na ng Pangulo namin na kahit hindi ho gusto ng iba na Pangulo ito, sinabi na ho ng Pangulo namin na hindi niya po papayagan. Walang ahensya ng gobyerno magko-cooperate. Malinaw? Na si Attorney Harry Roque. Dahil walang law enforcement ang ICC, nakasalalay sa ating pamahalaan ang posibleng pag-aresto sa dating Pangulo. Pero ayon sa Philippine National Police, wala silang natatanggap na impormasyon na ipinaaresto si Duterte. Kaya hindi po natin alam, sir, kung sino po yung source nila, Attorney Roque, at yung ating pong dating presidente. But on the part of the PNP po, wala pa po tayong nare-receive na any information. Ayon naman kay Assisting Counsel to the ICC, Attorney Cristina Contina, sa preliminary investigation pa lang ang ICC. Kung makakita ng basihan, dito pa lang daw maglalabas ng arrest warrant para makuha ang panig ng idinadawit sa reklamo. Kung sakaling sa stage na ito magkaroon ng warrant of arrest, ang warrant na ito ay para mag-cooperate siya or makatulong siya dun sa investigation. So it is more like a summons o patawag na, sige nga, una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya hahayaang makapasok sa bansa ang ICC. Ayon kay Senator Bongo, na kaibigan at dating AD Duterte, yan ang pinanghahawakan ng dating Pangulo kaya hindi raw siya nag-aalala. Ayon naman kay Roque, wala raw balak makipagtulungan sa ICC ang dating Pangulo. Hindi rin daw ito magpapahuli ng buhay. Kagabi, ang sabi niya siya ay mag-i-issue ng statement pero in-inform ako na ako na lang daw ang magsalita. Nais niyang iparating sa taong bayan is quote, no? Harapin ko sila pero hindi nila ako makukuhang buhay. I am 80 years old, okay na ako. Yan muna ang pag-usapan natin. Hindi haharap ng buhay. Hindi pahuhuli ng buhay. Okay, alam mo, ito lang ang payo ko. Payo ko lang ito sa gobyerno natin. Paulit-ulit natin sinasabi ito. Payo lang natin. Kung ayaw nyo talagang magkagulo, wag nyo tangkain. Kasi kung ganito na lang sana, hanggang ganito yung wag niyong payagan yung lintik na PI na yan, wag niyong hayaan pumapil si Tambaluslos, matatapos ni Pangulong Marcos ang termino niya. Pero subukan nilang gawin yan, hindi ho papahuli ng buhay ang ating dating Pangulong Duterte. Ano ibig sabihin nun? Kung ipagpipilitan ninyo na hulihin siya, at hindi siya pahuhuli ng buhay. Ako, sa tingin ko, yan ay paninindigan ni Pangulong Duterte. Di ba? Sigurado ako dyan, paninindigan niya yan. Kasi willing siya At alam niyo kung anong gagawin ninyo? Kayong mga nasa Malacanang, gagawin ninyong bayani ang dating Pangulong Duterte. Tinuturing na nga siyang bayani ng mga OFW, bayani ng mga taong bayan.
Kasi sa kanya ho nakaramdam ng tunay na malasakit at sa kanya ho nakaramdam ng tunay na kapayapaan nung siya ang dating presidente. Kaya nga ngayon gusto siyang ibalik di ba? Bakit ho ganun? Kasi nga ho, kita nila yung comparison nung 6 na taon ni Pangulong Duterte at yung ngayon. Lalong-lalo na ho pagdating ho sa crime rate o pagdating ho sa peace and order. Kitang-kita ho yan ng taong bayan. Ngayon, kung may gagawin kayong hindi maganda at pahuhuli nyo, sabi ni Pangulong Duterte, hindi siya pahuhuli ng buhay, ibig sabihin nun, bayani siya. Bakit? Kasi hindi nga siya uhuli ng buhay. Ibig sabihin, lalaban siya o di kaya ay talagang para mahuli nyo siya, dapat ninyong ganunin. Subukan ninyo. Maniwala ho kayo sa hindi, pero mapapaaga ang pagpunta ninyo sa Hawaii, Mr. President. Kaya nga, if you really care about your presidency, Mr. President Marcos, huwag niyo nang pakialaman si Pangulong Duterte. Huwag niyo nang pakialaman. Ano kayo matuto na kayo doon sa kasaysayan. Di ba ho? Ano ho doon sa kasaysayan? Pagbalik-balik ta rin po natin yung pagkamatay ni Ninoy, kahit alam naman nating hindi bayani, yung pagkamatay ni Ninoy, nag-trigger, wala pa nga yun. Anong ibig ko sabihin wala pa nga yun? Malayo pagdating sa trust rating, malayo naman po ang tiwala ng taong bayan kay Pangulong Duterte compare kay Ninoy. Kung yun nga, nag-trigger ng revolusyon, di ba? Isipin nyo na lang yun, Mr. President. I'm not saying o baka isipin nyo sedition. Hindi ako nag-encourage ng gulo. Kaya nga sabi ko nga sa inyo Mr. President Marcos, learn from history. Learn from history. Tandaan ninyo, sino ho ba ang nanggulo din nung panahon ni tatay ninyo? Gusto nyong malaman? I think alam nyo na Pero kung gusto nyo malaman, itanong nyo sa kapatid ninyo. Mayayari ka boy, mga maling balita.